Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakasikat na OFW sa buong Pilipinas. Totoo nga ba na sa edad na 17 years old ay nagkaanak sila ni Arnold Clavio? Bakit kaya gustong ilihim ni Arnold Clavio ang kanilang relasyon at anak? Papaano siya nakaligtas sa hatol ng kamatayan sa UAE? Sino ang tumulong sa kanya? Saan na napunta ang milyong-milyong tulong na ibinigay ng iba't ibang bansa at sektor sa kanya? Inumbos nga ba ito ng kanyang pamilya at tatay niyang lasinggero? Kilalanin natin si Sara Balabagan. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, si Sara Balabagan ay ipinanganak noong ika-8 ng Marso 1979 sa isang mahirap na pamilya ng mga Muslim sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Mayroon siyang 13 kapatid na lalaki at babae, ngunit 6 lamang sa mga ito ang nabuhay. Ang karamihan ay pumanaw dahil sa sakit ng pagkabata. Walang sapat na kakayahang pinansyal ang kanyang mga magulang upang dalhin ang mga nagkakasakit niyang kapatid sa ospital para mabigyan ng sapat na atensyong medikal. Nakita ni Sara kung paano ang mga ito ay unti-unti na lamang nanghina hanggang sa pumanaw. Naisip ng batang si Sara na edukasyon lamang ang magiging sagot upang makawala sila sa kadena ng kahirapan. Kaya naman ay nagpursige siya sa pag-aaral at dahil hindi siya kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang ay nagtrabaho siya bilang katulong sa kanyang mga kamag-anak kapalit ng pera na ipambabayad niya sa eskwelahan, ngunit sa kabila nito ay grade 5 lamang ang kanyang natapos. Pangingibang bansa. Taong 1993, sa edad na 14 ay nagdesisyon si Sara na magtrabaho sa ibang bansa. Dahil minor pa siya, ay inilista siya ng kanyang recruiter bilang 28 taong gulang na. Isang bagay na nalaman niya lamang nang nakasakay na siya ng eroplano papuntang United Arab Emirates. Sa sumunod na taon, sa ilalim ng kanyang kontrata ay magtatrabaho siya bilang domestic helper para sa isang 67-year-old na biyudong si Almas Mohamed Al-Balushi na nakatira sa Dubai. Kasama ni Mohamed sa bahay ang 4 niyang anak na lalaki. Kaya naman, bilang natural na reaksyon ay nangamba si Sara. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na bilang kapwa niya Muslim ay rerespetuhin siya ng mga ito. At nagkamali si Sara. Madalas pag natatapos ang mga ito maligo, ay inuutusan nila si Sara na dalahin sa kanila ang tuwalya habang papalabas sila ng banyo. Pumipikit na lamang si Sara bago iwasan ang kanilang mga pang-aakit. Gabi ng ika-19 ng Hulyo 1994, halos isang buwan pa lamang nang mamasukan sa Dubai si Sara, ay pinasok ni Mohamed Al-Balushi ang kanyang kwarto, dala ang isang kutsilyo. Inilapat niya ito sa leeg ni Sara at sinabing kung tatanggi siya na makipagtsurvahan kay Mohamed ay sasaksakin siya nito. Ngunit tumanggi si Sara at sinaksak nga siya ni Mohamed. Dahil sa tinamang sugat ay nanghina si Sara at natsurva siya ni Mohamed. Habang patuloy siyang tinutsurva ng matanda ay mayroong punto na nabitawan nito ang kutsilyo. Sinunggaban ni Sara ang pagkakataon at sinaksak si Mohamed upang mailigtas ang kanyang sarili. Napatay niya si Mohamed na nagtamo ng 34 na saksa. Bagamat malinaw na nanghihina sa tinamong sugat ay ikinulong si Sara nang walang piyansa habang hinihintay ang pagdinig sa kanyang kaso. Ikinulong siya sa bilangguan ng Al Ain sa may Abu Dhabi. 3 hatol. Ika-26 ng Hunyo 1995, isang lokal na korte ang hinatulan siya ng guilty para sa kasong manslaughter at sinintensyahan siya ng 7 years na pagkakakulong at inutusan na magbayad ng $41,000 o 150,000 dirhams na blood money o diya. Sa parehong araw ay kinilala ng korte na siya ay biktima ng na ibinase sa isang medical examination na ginawa kay Sara kinabukasan matapos ang insidente, at nakita ang kanyang parte na mayroon itong punit at senyales ng pagdurugo. Kaya binigyan siya ng $27,000 o 100,000 dirhams bilang kabayaran sa mga pinsalang kanyang natamo. Umapela naman ang prosekusyon na naging hatol kay Sara at nanawagan na ibigay ang hatol ng kamatayan para dito.
Ang amo na napatay kasi ni Sarah ay isang napaka-importanteng tao. Siya ang pinaka-leader ng angkan ng Al-Balushi, kaya ang karampatang parusa lamang na nakikita nila ay ang tanggalan din siya ng buhay. Bukod pa dito ay napakataas ng pressure na ibinabato sa hukom upang baguhin ang naunang hatol at ibigay ang pinakamabigat na parusa para kay Sarah. Sa parte naman ng gobyerno ng Pilipinas ay agad na kumilos ang bagong halal na UAE ambassador na si Roy Senyeres. 2 linggo na si Sarah sa bilangguan. Nang malaman niya ang sinapit nito, agad niyang binisita si Sarah. Isang bagay na hindi pangkaraniwan sapagkat bihira na dumadalaw ang pinakamataas na opisyal ng embassy sa bilangguan. Kadalasan ay mga consul ang dumadalaw sa mga nabibilanggo nating kababayan. Maging ang warden na nagbabantay sa bilangguan ay natutuwang makita si Ambassador Senyeres. Kinaibigan niya ito at pinakitaan ng pagiging hospitable ng mga Pinoy. Pinapasalubungan niya ito tuwing may darating na kamag-anak galing Pilipinas. Sa mga unang bahagi ng paglilitis ay kinuha ni Ambassador Senyeres ang first-rate Arab lawyer para kay Sarah at kumuha siya ng pondo para dito mula sa mga ipinangsosolicit niya sa DFA, OWA at Filipino community sa bansang iyon. Gaya ng ibang nahatulang OFW ay kailangan na tanggapin ng pamilya ng napatay ni Sarah ang diya o blood money na nagkakahalaga ng $41,000. Ngunit, tinanggihan nila ito. Kaya naman, pagdating ng ika-6 ng Setyembre 1995, ang naging desisyon ng ikalawang korte ay tanggalin ang pagiging biktima niya ng at kahit inilaban ni Sarah na self-defense ang kanyang ginawa, ay sinaksak niya si Mohammed Al-Balushi ng 34 times na sa mata ng depensa ay mayroong mas malalim at mas malakas na motibo o pagpaplano. Tuluyan ng hinatulan ng guilty si Sarah at pinatawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Nagkaroon ng international na protesta mula sa iba't ibang bansa na tumuturigsa sa naging hatol kay Sarah. Di umano na sumisimbolo ang naging hatol na ito sa hindi magandang pagtrato ng mga domestic helper sa mga Arabong bansa. Ayon pa nga sa isang Pinay na DH, ang mensaheng ipinararating nito sa mga employer nila ay walang aasahang hustisya ang mga manggagawang Pilipino sa kanilang bansa. Mas hihikiyatin pa ng hatol na ito ang ibang employer na gawin din iyon. Ay sa Pilipinas naman ay nanumbalik ang paghihimagsik sa mga puso ng mga mamamayan na inaakusahan ang gobyerno, lalo na ang kasalukuyang Pangulo noon na si Fidel Ramos, na hindi sapat ang kanilang ginagawa upang protektahan si Sarah Balabagan. At ngayon ay magagaya pa ito sa isa pang Pinay OFW na si Flor Contemplacion na hinatulan din ng kamatayan sa bansang Singapore naman noon lamang Marso ng taong ding iyon. Ika-19 ng Setyembre, ipinag-utos ni Pangulong Fidel V. Ramos ang pagpapadala ng high-level mission sa UAE na may direktang utos na gawin ang lahat upang iligtas si Sarah Balabagan. Sa parte naman ni Ambassador Roy Senyeres ay personal niyang tinungo ang palasyo ni Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente ng UAE, upang pakiusapan ito. Sinabi niya dito, I told him that UAE is my second home. I pleaded for Sarah's life. I told him to pity the girl because she was only 15 years old. Do you want to be condemned by the whole world for a 15-year-old girl? Ngunit pinagdudahan daw siya ng sultan dahil ang nakalagay sa pasaporte ni Sarah ay 28 taong gulang na ito. Pag-alis ni Ambassador Senyeres sa palasyo ay agad niyang kinontak si Labor Secretary Ruben Torres at hiniling na arestuhin ang illegal recruiter na nameke ng edad ni Sarah at ipalathala ito sa front page ng mga pangunahing pahayagan at bigyang diin ang edad ni Sarah at ang pagiging menor nito na ang dahilan kung bakit madali siyang naloko sa pagtatrabaho sa abroad. Ilang araw lamang ay nahuli na ang recruiter at naitala ito sa mga pahayagan. Agad na ifinax ang mga kopya na ito kay Sultan Al Nahyan. Nakumbinsi ang sultan at sinabi kay Ambassador Senyeres na personal siyang makikipag-usap sa pamilya ni Al-Balushi. Bukod dito ay malimit din na kinakausap ni Ambassador Senyeres ang mga kamag-anak ng sultan upang mas maimpluwensyahan pa ang desisyon. Ilang beses siyang kusang
loob na nakipag-breakfast meeting sa mga anak, pinsan at cabinet officials ng UAE. Naging posible sa pamamagitan ng mga Pinoy na hardinero, cook at bodyguard ng sultan na kinaibigan ni Ambassador Senyeres na binili na niyang tawagan siya kapag available ang mga ito. Ipinag-utos ni Sultan Al Nahyan ang muling pagdinig sa kaso ni Sarah. Ika-30 ng Oktubre 1995. Sa ikatlong paglilitis ng kaso ni Sarah ay ibinaba ang kanyang sintensya sa 1 taong pagkakakulong, 100 hampas ng patpat at pagbabayad ng diya na nagkakahalaga ng $41,000 o 150 dirhams o kung sa peso noong panahong iyon ay aabot ng 1 milyong piso. Hindi pinayagan ang mga mamamahayag sa loob ng korte, ngunit sinabi ni Ambassador Senyeres na masaya ang dalaga matapos basahan ng 3-judge panel ang kanyang hatol. Anya, I could see her face was very happy when the translator told her about the verdict, but I doubt if she was aware of the 100 lashes. At bagamat masaya daw sa kabuuang hatol ay mayroon siyang pag-aalinlangan sa 100 paghahampas ng cane dahil baka hindi kayanin at pinaplano nilang mag-apela laban dito. Ikinatuwa ng mga kababayan natin ang balita ng naging hatol kay Sarah, ngunit ikinagulat at nangamba sila sa 100 hampas ng patpat kung kakayanin nga ba iyon ng katawan ng dalaga. Maging ang kaalyadong bansa ng UAE na Pransya ay sinasabing i-spare na lamang si Sarah sa 100 lashes. Sinabi pa nitong salungat ito sa kanilang customs o kaugalian. Sa huli ay natuloy pa rin ang lahat ng parusang inihatol kay Sarah Balabagan. Ayon kay Judge Salik, Chief Judge ng Al Ain Islamic Sharia Appeal Court, ang kaning o paghahampas ng patpat kay Sarah ay isasagawa anumang araw na siya ay nakakulong. Ang pagitan ng mga hampas ay depende kung ano ang kakayanin ni Sarah. Maaaring 100 ito at maaaring gawin ito sa pagitan ng ilang araw. Ang caning o pamamalo ay isasagawa ng isang police woman na may librong nakaipit sa kilikili nito upang malimitahan ang puwersa ng hampas ng patpat. Isang doktor din daw ang itatalaga tuwing gagawin ito upang tingnan kung kaya pa ni Sarah ang pamamalo upang masiguro na ang pagsasagawa nito ay upang matuto ng leksyon ang dalaga base sa Islam. At nang tanungin kung kabilang na ba sa 1 taong hatol kay Sarah ang 15 buwang iginugol niya sa piitan, ay sinabi ng judge na hindi raw at ito lamang ay para sa mga espesyal na kaso. Sa pagitan ng ika-30 ng Enero 1996 hanggang ika-5 ng Pebrero 1996 ay sinimula na ang paghahampas kay Sarah. 20 hampas kada araw sa loob ng 5 magkakahiwalay na araw. 2 beses siyang binisita ng mga opisyal ng embahada ng Pilipinas kasama na si Ambassador Senyeres. Wala naman daw mga marka ng pasa o pamumula sa balat ni Sarah. Sinabi daw ng dalaga na tolerable o kaya namang tiisin ng mga hampas na kanyang natatanggap. Karaniwan na ginagawa ang mga lashes sa harap ng publiko, sa harapan ng moske. Ngunit ayon sa isang article, ay isinagawa ang lashes kay Sarah sa harapan ng mga kamag-anak at kaibigan ni Mohammed Al-Balushi na humihiyaw at pumapalakpak pa sa bawat hampas. Ayaw ibigay ni Sarah ang kaligayahang hanap ng mga ito sa kanyang pagdurusa, kaya tahimik ng tiniis ang bawat hampas at hindi ipinakita ang kanyang luha at sakit hanggang matapos ang parusa. Ang diya naman o blood money na ipinambayad sa pamilya ni Al-Balushi ay binuno naman ng isang Filipino-Chinese businessman na si William Gatchalian, ang ama ni Senator Sherwin o Win Gatchalian. Paglaya. 3 buwan bago ang nakatakdang paglaya ay ipinag-utos ng korte ng UAE na palayain si Sarah sa kadahilanan ng good behavior. Ika-1 ng Agosto 1996, 11 a.m. ay matagumpay na lumapag sa Pilipinas ang eroplanong sinasakyan ni Sarah Balabagan, ang Gulf Air na may flight number 154. Isang hero's welcome ang sumalubong sa nooy 17 taong gulang lamang na dalaga. Binigyan din siya ng 1 milyong pisong tseke mula sa isang non-government group sa France na tinatawag na Save Sarah Balabagan Movement na pinamunuan ng isang asawa ng politiko. Bagong simula. Inanunsyo ng gobyerno na naglaan sila ng educational fund para kay Sarah na nagsabing nais niyang mag-aral ng abogasya upang matulungan ang kapwa niya Pilipino. Bagamat nagugulumihanan sa lahat ng atensyon ay madalas siyang dinadala sa iba't ibang lugar kung saan makikipagkamay siya lalo na sa mga politiko na nagsasagawa ng publicity stunt. At tila isang celebrity ay nakangiting kumakaway si Sarah sa mga tao.
Mayroong ding nagpapapirma ng autograph sa kanya at nagpapakuha ng litrato. Gaya ng ibang teenager, ay nakasuot siya ng uso at mayroong kaunting makeup. Isang bagay na nakatanggap ng kritisismo mula sa kanyang mga kapwa Muslim. Dahil grade 5 lamang ang natapos ni Sarah ay pinakuha siya ng test ng Department of Education. Nang maipasya na ito ay binigyan siya ng high school diploma at tinanggap naman siya ng AMA Computer College bilang isang mass communication student. Showbiz. Taong 1997, isang pelikula ang ipinalabas ukol sa talambuhay ni Sarah at sinapit niya sa kamay ng amo. Pinamagatan itong The Sarah Balabagan Story sa ilalim ng direksyon ni Direk Joel Lamangan. Unang inalok kay Sarah, nagampanan ang sarili niya sa pelikula. Ngunit tinanggihan niya ito kaya naman ang sikat na aktres na si Vina Morales ang gumanap sa kanyang karakter. 3 beses na delay ang showing ng pelikula. Sinusubukan ng gobyerno na pigilan ang pagpapalabas nito upang maiwasan na masira ang relasyon ng UAE at Pilipinas. Mula sa orihinal nitong premiere ng Pebrero ay Oktubre pa na ipalabas ang pelikula at naging blockbuster ito. 4 na milyon ang kinita ni Sarah sa pelikulang ito. Karamihan ay ibinigay niya sa kanyang pamilya at ang iba naman ay ang ginamit niya para sa homeschooling upang makuha ang kanyang high school diploma. Ngunit kumalat sa media na nagkakaroon ng problema sa pera ang pamilya ni Sarah. Ang kanyang amang si Karim, di umano ay isang lasinggero na walang trabaho, ay nais na makibahagi sa pera ni Sarah at nagbabanta gamit ang kanyang buhay. Pinagtanggol ni Sarah ang ama at sinabing maghahanap na ito ng trabaho sa lalong madaling panahon sa kanilang bayan sa Sultan Kudarat. Hindi din nakatulong na sinabi ng nakatatandang kapatid niyang si Ali na nangako umano si Sarah sa kanila na bibigyan sila nito ng pera. Kibit balikat na lamang si Sarah tuwing tatanungin ukol sa dinanas niya sa UAE at kung nasaan na ang mga perang idinonate sa kanya. Nasabi pa niya na mas magulo ang buhay niya ngayon kaysa noon nung nasa bilangguan siya kasama ang kapwa niya preso. Nang tanungin kung nasaan ang 1 milyong galing sa Pransya, ay hindi na daw niya alam kung nasaan ito. Dati pa man ay mahilig ng kumanta si Sarah. Kaya naman, isa sa mga ibinigay sa kanya ay ang voice scholarship na inayos para sa kanya ng Center for Pop Music. Ang una niyang recital ay humantong sa isang recording contract sa Sony noong 1999. Maraming beses din siyang naimbitahan sa mga konsyerto sa Pilipinas at ibang bansa. Minsan ding napasabak sa pag-host si Sarah sa ilalim ni Ray Langit para sa programa sa telebisyon na Biyaheng Langit mula 2000 hanggang 2003. Ang maikling panahon ni Sarah sa showbiz at ang kanyang pag-aaral ay natigilan nang siya ay mabuntis. Taong 1997, nabuntis si Sarah. Hindi niya pinapangalanan ng ama at pagdating ng 1998 ay ipinanganak niya ang panganay niyang babae at naging single parent. Naging matindi ang haka-haka na isa sa 3 kalalakihang tumulong sa kanya at nakatrabaho niya ay ang ama ng kanyang panganay. Taong 2003 ay pinakasalan ni Sarah si Russell Vergara, isang backup dancer na nakilala niya noong nagpo-promote siya ng kanyang album taong 2000. Nagkaroon sila ng 2 anak. Sa taong din ito, lumipat ng relihiyon si Sarah dahil noong mga panahong ito daw ay talagang magulong-magulo ang kanyang isip at puno ng galit ang kanyang puso. Mas masama pa pala ang kanyang dinanas sa ibang bansa kaysa sa ipinapalabas sa mga balita at masalimuot din ang kinalakihan niyang hirap sa buhay kasama na ang mga panibagong pagsubok na tila hindi matapos-tapos. Isang kapwa niyang mga awit na si Dulce Amor ang nagpakilala sa kanya sa isang pastor na si Reverend Gusty Maribojo. Sinabi ni Sarah sa isang interview ay habang nagdarasal daw sila ay inisip niyang i-challenge ito. Aniya, habang nagpe-pray kami, parang challenge ko lang yun. O sige nga, kung ikaw talaga ang Diyos. Jesus, sige, pagalingin mo ko. Tanggalin mo itong bigat at punuan mo itong kakulangan na nararamdaman ko. Pagdilat ko ng mata ko, grabe, iba yung naramdaman ko. Ang gaan ng pakiramdam ko. Tuluyan nang nagpa-convert sa Kristyanismo si Sarah. Isang bagay na ikinatakot ng kanyang ina dahil naniniwala ito na ang kaparusahan sa pagtalikod sa Islam ay kamatayan. Ikinakatakot niya na baka makita na lang na lumulutang sa Pasig River ang katawan ni Sarah na sinabing hindi siya natatakot sa kamatayan dahil nakahanap na siya ng kahulugan sa kanyang buhay. Taong 2010 ay nag-divorce si Sarah at ang una niyang asawa. 2011 ay pumunta siya sa US at nakilala niya sa isang Baptist church sa California, si June Sereno.
na pinakasalan niya taong 2013. Nagkaroon sila ng isang anak at taong 2018 ay lumipat at nanirahan sila sa Las Vegas kasama ang 5 nilang anak. Ang lihim na pag-ibig ni Arnold at Sarah. Taong 2020, sa programa ni Ben Tulfo na Bitag ay inamin ni Sarah Balabagan kung sino ang tunay na ama ng kanyang unang anak. Ipinaliwanag niya na hindi niya ginagantihan si Arnold dahil sa pag-atake nito sa administrasyon at pagiging anti-administration nito. Ang pakay niya daw ay linisin ang pangalan ng mga tumulong sa kanya na nadadawit ang mga pangalan lalo na si Ambassador Señeres na nakamatayan na lamang ang issue. Nais niya ding gawing malinaw ito upang maprotektahan ang kanyang mga anak, lalo na ang maliliit pa. Si Ambassador Roy Señeres daw at ang pamilya nito ang kumupkup sa kanya noong panahong nabuntis siya upang hindi ito kumalat sa publiko at maprotektahan ang kanyang imahe. Kinlaro niya din na hindi ito ang businessman na si William Gatchalian na sumagot ng kanyang diya at dating co-host niya na si Ray Langi. Aniya, ang ama ng kanyang panganay na nooy 21 taong gulang na ay ang batikang news reporter na si Arnold Clavio. Si Arnold daw ay isa sa nag-cover sa kanyang kwento noong nasa piitan pa siya sa UAE. Naging close daw sila at Kuya Arnold pa ang tawag niya dito. Nang umuwi sa Pilipinas noong ika-1 ng Agosto 1996, isa din daw si Arnold sa nag-cover sa balita at naging eksklusibo pa raw ang cover nito sa kanyang pag-uwi sa kanilang probinsya dahil naiwan sa Manila ang isang reporter mula sa kabilang istasyon na kasama sana nila. Ikinuwento ni Sarah na si Arnold daw ang kauna-unahang nag-tour sa kanya sa Manila, nagdala sa kanya sa sinihan at iba pa. Naisip pa nga daw niya na napakabait naman ng kanyang Kuya Arnold at dahil kengkoy daw ito, ay kahit paiyak na siya, ay nagagawa siyang patawanin ito hanggang sa nahulog ang loob nila sa isa't isa. Kabilin-bilinan daw sa kanya ni Arnold noong magkaroon sila ng relasyon ay kahit anong mangyari, wag na wag itong aaminin kahit kanino. Isang bagay na tinupad naman ni Sarah hanggang umapak sa tamang edad ang kanilang anak. Ang kanilang relasyon ay tumagal mula 1996 hanggang 1997. Humingi siya ng tawad sa mga nasaktan niya, kasama na rin ang pamilya ni Arnold. Pinuri naman niya ang asawa nito na sinuportahan pa rin si Arnold sa kabila ng nangyari sa kanila. Aniya, ito pa ang unang kumausap sa kanya sa Messenger at sinabing pinatatawad niya si Sarah. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Sarah Balabagan? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.